Kahit walang nagtatanong ay isi-share ko pa rin sa inyo. Ang laki talaga ng natipid ko simula nung kinonvert ko itong sirang electric pan ni paring Marvin sa 12 volts. After nga ng mekos-mekos na conversion, ay pwede na natin itong paandarin gamit ang battery ng sasakyan. Pwede mo na nga rin itong erekta sa iyong solar panel na 12 volts. Maging sa iyong power bank ay pwede mo na itong mapagana. Syempre meron na namang magtatanong kung bakit hindi na lang ako bumili ng 12 volts na electric pan. Actually, dalawa na nga ang binili ko pero pangit ang quality at mahina ang buga ng hangin. Meron na nga ngayong repair kit na mabibili. Halos plug and play na lang kasi parehas na parehas talaga ang kanyang makina. Kita nyo naman. Kailangan nyo lang kunin at ilipat. Etong kanyang oscillator arm. Hindi ko naman talaga alam kung yan talagang tawag. Meron pang isang klase ng conversion kit para sa 12 volts. Pero mahina ang buga nito. Yun nga lang medyo pricey talaga itong conversion kit na to. At yan sinalpak ko na nga yung 12 volts na motor. Tapos binalik ko na yung lock ng pivot pin. Tapos salpak na lang yung wire harness. Hindi ka magkakamali dyan kasi hindi yan papasok kapag mali. Tapos gawan mo na lang paraan para maitago yung sobrang wire. Yung wire harness na yan ay ikakabit mo dun sa variable speed controller na kasama naman dun sa kit. Dito nga lang ako nagkaroon ng problema kasi magkaiba yung thread. Kaya ginamitan ko ng ibang pan cap galing sa ibang electric pan. Tapos binutasan ko na yung plastic kung saan ko ilalagay yung controller. Yan, may mga sobrang butas, nagkamali kasi ako. Hihi! Tapos gawan mo na lang ng paraan paano mo ididikit. So ako nga gumamit na lang ng glue gun. Ngayon naman alisin na natin yung mga wire kasi hindi na natin siya kailangan. Pati yung power cord, gupitin nyo na rin para malinis tingnan. Tapos ayun lang, ganun lang kadali. Ibabalik na natin yung takip. Pero wag nyo munang kalimutang i-attach yung kanyang harness dun sa kanyang speed controller. Tapos ibalik na natin lahat ng mga kinalas natin. Ganun lang siya kasimple. Tapos ibalik mo na rin yung plastic na nag-i-in-house dun sa kanyang motor. Nga pala meron kayong konting modification na gagawin. Tatanggalin nyo yung dalawang utong na yan. Pero depende naman yan sa brand ng inyong electric pan. Tapos yan, ibalik nyo lang lahat ng tinanggal nyo. Tapos okay na. Pwede na natin itong gamitin mamaya. Ayun, at excited na akong gamitin ito. Kaya nilagay ko na nga yung controller knob. Tapos yan, testingin na natin. Isaksak na natin siya sa 220. Pero gagamit tayo ng 12 volts adapter. Sa unang andar pa lang nito ay talagang masasabi kong halos kasing lakas siya nung regular pan. Almost lang ha, pero hindi niya pa rin kayang tapatan ang lakas ng 220 volts na makina. Pero talaga angat siya sa mga 12 volts. Tapos napansin ko din, hindi lahat ng 12 volts power supply adapter ay suitable sa kanya. Ang pinaka nagustuhan kong performance ay yung 12 volts power supply ng aming router ng internet. Testing na rin natin siya sa 12 volts na battery ng ating mga sasakyan kung gagana. Ayun, talaga namang gumana at napakalakas ng kanyang buga. For emergency ay pwede nyong gamitin ng inyong mga sasakyan. Tapos subukan naman natin sa ating power bank. Syempre gagamit tayo ng step-up cable. Ayun, talagang gumana. At the moment na in-upload ko ang video na ito ay 2 buwan ko na siyang ginagamit. Halos 24/7 nga siyang tumatakbo sa loob ng aming bahay. Kaya talagang ang laki ng natipid ko sa kanya. Napansin talaga namin ang malaking pagbaba ng aming electric bill. Bahala ka na lang kung maniniwala ka dito.